Ayan. Ito na mga boss, oh. Nagbabasa na siya mga boss. Fine Fault Code 1, Airbag Event number 2. Mga boss, magandang hapon sa inyong lahat. Dito ay mag-scan tayo mamaya ng sasakyan gamit ang scanner na to. So, Bluetooth, no? Cellphone lang ang gamitin natin, no? Sa smartphone. Meron tayong apps na dial. So, ikakabit natin to sa diagnostic connector ng sasakyan. So, sa mga bago ngayon, kadalasan makikita mo yung diagnostic connector ay dyan mismo sa ibaba sa ilalim ng steering wheel natin. So, ngayon, mag-scan tayo mga, mga boss. Sige, tingnan natin ha. Okay, puntahan natin. So, dito mga boss, mayroong apps ako dito. So, Dayag. Ngayon, subukan natin i-automatic scan yung kanyang bin number. Pero pag hindi siya ma-detect, ah, i-input natin, manual input natin. All system diagnostic. So, ano lang, i-manual natin, scan natin mga boss. Tingnan natin. Yan, scan siya. So, diagnostic software, download diagnostic software. So, ayan, na-detect niya. Yung di software is upgrading. So, di ko pala na-download ang ganito. Software, nakalimutan ko. Pero automatic na siya nagda-download. So, ang ganitong scanner mga boss, ang software nito ay na-expire din. 1 taon. Pag lagpas ng 1 taon, ay bibili ka naman ng software. O walang libreng software mga boss. Libre lang to kasi bago pa. 1 taon lang. Pag next year naman, bibili na ako. May bayad ng software. So, ang kagandahan nito ay marami siyang na sasakyan. Siguro mga 120 brand na sasakyan. Tapos, yung kanyang special function nito ay 15 receipt function sa all system diagnostic scanner ito mga boss. Kaya nitong magbasa ng transmission, mga airbag, ABS, engine ECU, body control module. Yan. SRS, kaya yan magbasa nito. So, yan, upgrading na yung software natin. So, na-detect nga yung kanyang VIN number, automatic detect. Dali lang mga boss sa coding. Communicating with ECU to receive. So, 16 pin DLC. Automatically search. Tingnan natin. Select the correct vehicle model item in the vehicle information interface. Okay to start the diagnostic. Vehicle name. Okay, Grand Starix 2.5 diesel engine. '19. So,
So, Grand Starex tayo mga boss. Okay, sa Euro 6 tayo. So, ito na siya. Health report. Ayan. Ito na mga boss, oh. Nagbabasa na siya mga boss. Fine full code 1. This body control module, no full code. Immobilizer, no full code. Dalawa pala mga boss, yung supplemental inflatable restraint system, airbag event number 1 at saka event number 2. So dalawa yung kanyang full code. Engine control module, TCM, EBS, SRS. So dalawa mga boss, tingnan natin anong airbag. So ang kanyang diagnostic trouble code ay B25000. So warning lamp failure mga boss. Ito yung kanyang number 1. So sa nakikita natin dito mga boss ay normal yung ibang mga control module niya. So tingnan natin warning lamp failure. So dalawa. Airbag event number 2. So dalawa pala to. Parehas lang sila ng ano mga boss, mga ako. Ngayon, subukan natin i-clear, i-delete natin. Tingnan natin kung na-delete ba mga boss. Oh, no trouble code, na-delete sa mga boss. So, paandarin natin mga boss. Pagkita ko sa inyo yung kanyang data stream. So, start natin. Ito siya mga boss. Ano na ba eh? Ha? Ano na ba para utang Ah, kana to, aircon. Laka na. pagkatay pa? Select all na rin. Not supported ang data stream. Real-time information. Pwede pala ito sa ECU mga boss. This function is used to after the setting of ECU according to its specification when an ECU SRSCM is replaced. Okay, cancel natin. So, yung kanyang data stream mga boss. Bay. Ha? Yan, pambugla ba? Ito natin sila. Hindi ako makape. Module information. Dito mga boss. So, ECU coding. Code value for H41. Okay.
Read full code again. No trouble code. So, wala na siyang trouble code mga boss. Na ano natin, nag-delete. System select, special function. So yung mga special function mga boss. Immobilizer programming, injector coding, DPF service regeneration sa ano to, sa diesel particulate filter, no? Tire pressure sensor, reduce bleeding, airbag, turbocharging, accuracy, remote control matching. Wow, ang ganda naman ito. So, ayan. Sinig natin ulit kung may full code ba mga boss na natitira. Okay. So, wala ng airbag event number 1 at saka airbag event number 2. So, nalilit natin mga boss. So, titingnan ko lang sa susunod na pag-scan ko kung pero ang scanner nito mga boss ay kaya itong magbasa ng live data. Pero hindi daw supported ang sasakyan na to. Wala tayong nakita. So, walang trouble code mga boss. Okay mga boss. Okay, exit tayo. Action. So, ang kagandahan ng ano nito mga boss, ng ah scanner na to kasi marami siyang ano, tingnan natin ha, kanyang reset function, special function niya. Ito, oil reset, immobilizer, electronic rotary learn, EBS bleeding, brake reset, TPF regeneration, tire pressure sensor, steering angle, injector coding, gearbox relearn, battery matching, EGR adaption. So marami siya. Huh? So, ayan mga boss. Dito na siya mga boss. Makikita mo dito yung ano niya. This is in this ECU, 0. Readiness complete 2, readiness not completed, ignition compression. Ito mga boss, yung sinabi ko mga boss, yung protocol type niya is ISO 15765-14 CAN-bus. So, so dito, tingnan natin yung dito na yung mga live data niya. So, sa ano pala siya, sa OBD function pala siya. Tingnan natin yung kanyang live data dito. Ito siya mga boss. Engine RPM, tingnan natin kung ano ba, parehas ba dito sa kanyang sa kanyang master gauge. So, ang RPM dito sa akin is sa apps na to is 780. O di ko makita kasi wala akong kamera dito. Dito sa ano, sa gauge niya is parehas lang. Naka 1.5 ako ngayon. Dito nakikita ko sa kanyang cluster. 2,000. Yan. Ganda nito mga boss kasi nakakita mo kanyang data stream. So, tingnan natin kung ano pa ditong pwede nating makita. So, wala siyang ano mga boss, voltage sa battery. Sensor meron siya.
ah, throttle position sensor mga boss. Tingnan natin. Ah, yan naman. Yung PCM. So, ito siya mga boss, no? Yung car brand na dito mga boss, nandito siya. Makikita mo lahat, no? Marami siya. Lahat ng sasakyan na nakikita natin dito sa Pilipinas, pwede siyang mag-scan. Actually mga boss, nagamit ko ito sa Suzuki na multicab, ang DE64. Pwede siya mga boss sa Tucson na mga old model, pwede rin. So, yan. Ganda nito mga boss. Pwede ka rin bumili ng product dito. Okay. Exit tayo mga boss, exit tayo. Ngayon, sandali. Buksan natin ulit. Pag nagbili ka ng scanner mga boss na ganitong scanner, mag-download ka lang ng application niya, Think Diag. Tapos ito yung kanyang nasa yan. Makikita mo dito, video function, all system diagnostic to mga boss. Maintenance function, ito. At saka pagkatapos mong scan, may report yan dito. Makikita mo, ayan. Ito yung natin kanina, in-scan. Pwede mo to i-email diretso sa may-ari. Ito siya. Ito yung natin kanina. After conducting full diagnosis and prediction on your beloved car this time, the results show that the power system, chassis system, safety and security system, vehicle body system, and infotainment system on the vehicle body are all in a completely healthy state without any faults. Okay mga boss? Okay. So ito yung kanyang inspections are normal for vehicle body system. Professional report. Ito siya, wala siya. Pwede mo itong sa may-ari. So, i-send mo lang ito sa may-ari sa mga Gmail niya. Ayan, pwede mo na siyang Bluetooth ba o sa Tingnan natin. Meron tong i-download mga boss tapos i-send mo sa may-ari sa sasakyan. Ito yung kanyang history. Ayan. Ito yung niread natin kanina. Ito yung in-scan natin na yung Distarex. Pansin natin mga boss. Kasi tapos na tayo. In-session lang. Okay. Madali lang naman siya mga boss. Mag-scan gamit ang smartphone na to. Cellphone lang kasi. So, marami siyang dito. Yung mga boss, sana may makukuha kayong aral at saka sana makabili kayo ng ganito. Dito lang ko. Hindi ako matugwan. Okay na mga boss, salamat. So, papatayin ko na yung sasakyan mga boss kasi bubunutin natin yung scanner ko. I-off natin to. Ayan. Pagkatapos mong na-off, tanggal. Bunot ko na siya mga boss. Ayan, naputol kasi yung video kanina. Ito na siya. Maraming salamat mga boss. Kung umabot ka man sa video ito mga boss, kung tinapos mo, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Sana mag-subscribe ka, mag-comment, mag-share, saka mag-like. Okay, thank you.